sa ating pagsamba sa Panginoon. Noon pong nakaraang linggo ay nilapitan po ako ng ating tagapagsalita at sabi, Pastor, huwag niyo nung kahahabaan ng introduction. Pero alam niyo po ba, ang ating speaker ay ipinanganak sa Sariaya, Quezon. At 30 years po silang nanirahan sa Taal. Maliligaw ho tayo dahil ngayon po sila po naninirahan sa siyudad ng Santo Tomas sa San Roque. Ang tinutukoy ko po ay walang iba kundi ang ating pong kapatid na Eman Castillo. Magandang umaga po sa ating lahat. Salamat po sa dakilang Diyos sa pagbibigay ng opportunity na makapagpuri sa dakilang at banal na Diyos. Yung tayo sama-sama na rinig natin, yung tinig natin, salamat po sa Panginoon. Sa umaga pong ito, atin pong ipagpapatuloy yung atin pong 2023 team. Alam niyo po ba yung 2023 team po natin? Ang 2023 team natin is Growing and Grounding in the Gospel of Jesus Christ. So, paglago at pagiging matatag sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. And we're using po yung New City Catechism. Actually, we've started po last January 1 para sa question number 1. And right now, nasa question number 9 na po tayo. Pakisabi po sa katabi, kapatid, question number 9 na tayo. 9 out of 52 question na lang po ang ating na ma-accomplish. Ano po? Ang prayer ko po, ang pag-asa ko po ay do hope and pray po na sabay-sabay tayong lalago sa pananampalataya. Sama-sama tayo bilang isang iglesia. Because the more we know God, the more we can trust Him. Kapag mas malalim yung pagkakilala natin sa ating Diyos, mas natututunan nating magtiwala sa Kanya. And the more we trust God, the more we can love Him, we can worship Him, we can obey Him. Mas natututo tayong magmahal sa Kanya pabalik, sumunod sa Kanya, at magpuri sa Kanya, at magtiwala sa Kanya. Bilang pagtitiwala po, tayo po ay sama-samang manalangin bago tayo magsimula. Panginoon, naming makapangyarihan sa lahat, salamat po sa napakagandang pribilehiyo at pagkakataon na ikaw po ay aming kilalanin bilang Diyos na walang hihigit sa iyo, Panginoon, na dapat kang unahin sa anumang parte ng buhay namin, Panginoon. O dakila at makapangyarihang mapagmahal na Ama, tulungan mo po kami na lawakan ng aming pangunawa. Bigyan niyo po ako ng kakayahan. Sa inyo po, Panginoon, nagmumula ang kalakasan, ang karunungan, at hindi ka po madamot, Panginoon. Salamat po sa inyo pong gagawing pagtuturo sa amin upang makatugon kami ng may kabanalan sa mga katotohanan ng iyong kasulatan. Salamat po sa pangalan at sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen. Ang question number 9 po ay ito. Ano ang nire-require ni God sa atin for the first, second, and third commandments? And then the answer is this. First, that we know God as the only true God. Walang ibang Diyos. Siya lang ang tunay na Diyos. Siya lang ang buhay na Diyos. At walang papantay sa Kanya. That we avoid all idolatry. Sa anumang anyo ng Diyos-Diyosan, iiwasan natin to. And then lastly, that we treat God's name with reverence. Last week po, nagkaroon na tayo ng overview kung ano yung 10 Commandments. For this message po, atin pong mas aaralin, mas iintindihin kung ano ang pagpapakahulugan sa unang 3 commandment. Atin pong basahin ang atin pong text sa umaga na ito. Tayo po'y magsitayo bilang paggalang sa kanyang salita. Deuteronomy chapter 5, verse 6. Basa. I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Before me. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is on the earth beneath, that is on the water under the earth. You shall not bow down to them or serve them, for I, the Lord your God, am a jealous God,
visiting the iniquity of the father's son, the children to the third and fourth generation of those who hate me, but showing steadfast love to thousands of those who love me and keep my commandments. You shall not take the name of the Lord in vain, for the Lord who takes His name in vain. Maaari na po tayong magsipo. Ang Ten Commandments po ay ibinigay primarily para sa mga Israelita. At ito pong Ten Commandments na to is actually a gift. Regalo ito ng Diyos para makapamuhay ng may kabanalan. And as we approach po sa mensahe ng Diyos sa umaga na ito, I do expect po na makikinig tayo attentively kasi ito'y regalo sa atin eh. Karapat-dapat lang na makinig tayo ng maayos sa Kanya. Yung Facebook notifications sa cellphone or espiritu ng antok or hikab, atin pong labanan. Ano po? Pag-aralan po natin ng attentively ang Word of God. The first commandment tell us that we are to have no other gods. He is to be the exclusive object of our worship and the ultimate object of our love and desire. Ang Diyos, ang karapat-dapat na patunguhan at siya lamang ang dapat nating sinasamba. Amen? Ang commandment po na to ay nakaangkla sa verse 6 ng Deuteronomy chapter 5. Actually, lahat ng commandment ni God nakaangkla dun sa verse 6. Ang sabi dun sa verse 6, I am the Lord your God who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Meaning, pinapaalala ng Diyos ng Israel kung gaano niya kamahal ang bayan na kanyang niligtas. And ang Diyos na to ay nag-iisang Diyos. Walang kayang pumantay sa Kanya, walang kayang pumalit sa Kanya. Siya ang Diyos ng pangwalang hanggan at walang pasimula at wala rin pong wakas ang Diyos na to. Ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. For the Israelites, ang sabi dito, who brought you out of the land of Egypt, out of the house of slavery. Na sumasalamin sa atin bilang mga mananampalataya ng panahon na ito, na nagligtas, sabi sa Colossians 1 verse 3, ang Diyos na nagligtas mula sa kaharian ng kadiliman patungo sa kanyang kaharian. So mahalaga po ito para sa atin. Ang Diyos na to ay karapat-dapat na kilalanin. O ano ngayon ang pinagbabawal ng Diyos sa unang commandment? Pinagbabawal ng Diyos ang atheism. Have you met before? Ang atheism ay isang tinatayuan nila, they justify na walang Diyos. Sabi sa Psalms 53 verse 1, kahangalan ang nagsasabi ng walang Diyos. Kahit anong ilatag mong moral or logical or kahit anong argument ang ilagay mo sa kanila, they still do not believe in God. Kung di atheism, agnosticism, sila naman yung mga sinasabi nila na hindi mapapatunayan na may Diyos. Parang magkamukha lamang din, ano po. Ipinagbabawal din ng Diyos ang polytheism, yung maraming Diyos-Diyosan. For the Hinduism, they have millions of God. Merong Diyos sa bawat barangay, may Diyos sa bawat pangyayari ng buhay, at may Diyos sa bawat emosyon. Napakarami nilang Diyos. At ito ay kasalanan na ayaw ng Diyos. Panghuli, yung false monotheism. Meron ngang kinikilalang isang Diyos, pero mali ang kinikilala. For the Islam, ang kinikilala nilang Diyos si Allah. Di po ba? Sa false God. For the INC, kinikilala nila, they deny the deity of Jesus Christ. Isang paglapastangan sa kung anong kapangyarihan ng Diyos. For yung cult ni Kibuloy, ang kinikilala nilang Diyos ay si Kibuloy na. So, it's sa apat na yan, wala dyan, ang
ganap sa unang commandment. Tanging ang biblical-based, born-again Christian lang ang makakatupad sa unang commandment. Ang mga Kristiyano na may pagkakilala na may isang Diyos sa tatlong persona, Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Mga Kristiyano na naglaan ng panahon para sumamba at dumating ng oras sa pananambahan. Mga Kristiyano na nagtitiwala at marunong makipagrelasyon sa Diyos. So in the surface, yun po ang pagkakaintindi natin sa unang commandment. You shall have no other gods before me. Pero madali ba itong sundin, mga kapatid? Pakitaas po ang kamay na magsasabi ng oo. At I assume na ang lahat ay alam na ang ibig sabihin ng commandment na to ay hindi natin to kayang sundin. Hindi ba? Guilty din tayo sa pamumuhay na parang walang Diyos kapag hindi tayo nananalangin sa maghapon o wala tayong pagtitiwala sa gagawin ng Diyos. Wala tayong pagpapasalamat sa kabutihang ibibigay niya sa atin. Hindi ba pagpapakita din na walang Diyos kapag wala sa sistema ng buhay natin ang manalangin sa maghapon? Ay parang hindi natin napapahalagahan ang araw ng pananambahan. Hindi ba pagpapakita din na parang walang Diyos kapag ang buhay natin hindi nagre-reflect kung ano ang glory ng ating Diyos? Guilty tayo sa unang commandment na to. Guilty ako sa unang commandment na ito. Kung hindi yung pagpapakita na walang Diyos, baka nandun tayo sa kabilang banda na maraming Diyos-Diyosan. I'll give you 3 pero it will not summarize ng mga Diyos-Diyosan natin. Kasi ang ating kasing intindi, ang mga Diyos-Diyosan, yung mga ribulto, mga nililok. Pero ang mga Diyos-Diyosan, for the definition, idolatry is anything or anyone that you love more than God. Idolatry is anything or anyone that you obey and trust more than God. Bibigyan ko po kayo ng 3, pero it will not summarize po kung ano yung mga Diyos-Diyosan natin sa buhay natin. Ready na po kayo? Okay. Una, possession. This includes ng material things. Mga kapatid, hindi masama magkaroon ng mga material na bagay. Katulad ng mga naging mensahe. Hindi kasalanan ng pagkakaroon ng kayamanan. Pero hindi din masama magkaroon ng bagong bahay, bagong sasakyan, bagong gadget. Pero ang nagiging masama ay kapag nakadepende ang pagiging masaya natin dun sa mga bagay na to. Na pagka wala yung bagay na to, hindi ako importante sa mga tao. Na kapag wala tong mga bagay na to, parang hindi ako kumpleto bilang tao. Kasi po, ang human default po natin, human nature, we are so good in buying things, in building things, and having more and more and more. Kahit hindi na naman kailangan. Kahit it serve the same purpose, pero ang gusto natin, branded. Gusto natin bago. Gusto natin yung kagaya ng kay kapatid. Sabi sa Matthew chapter 6, sinabi ni Jesus, no one can serve 2 masters. Either he will hate the one and love the other, or he will be devoted to one and despise the other. You cannot serve both money and God. So, possession po. Speaking po, based on my experience, we struggle po sa bagay na to, sa family po namin. And ang kikita ko po kung paano po nagiging challenge to sa amin. Tayo po, magkaroon tayo ng evaluation na, teka, itong material things na to, kailangan ko pa ba to? Or pagiging materialistic na lang to sa akin? At ito nagiging Diyos-Diyosan ko na. Next is position. This will include yung mga position natin sa company, sa community, or kahit sa church.
Ah, last year po, nagkaroon kami ng pag-aaral sa TBC Grounding Course wherein napaalalahanan na may danger yung pagpapakilala sa unahan. Sometimes, yung magsasalita sa unahan, sometimes, hindi siya komportable dun sa mga title na ibibigay para sa kanya. Hindi po ako against on that, but I'm just reminding po that there is a great danger po yung pagpapakilala sa unahan. Kasi minsan, kapag yung accomplishment natin sa church or accomplishment natin sa company, kapag ito na yung nagiging Diyos-Diyosa natin, na parang pagka hindi nabigay sa atin yung respeto na para sa atin, it became an idol. Yung parang masyadong mahalaga, yung masyadong mataas ang pagtingin natin sa sarili natin, na parang ako dapat yung meron akong ganyang privilege kasi ako yung leader ng church, o leader ng company, leader ng ministry. Pero ito ay Diyos-Diyosan na hindi natin napapansin. Sabi sa Galatians 6 verse 3, huwag mong tuturing na mas mahalaga ka kaysa sa iba. Uunahin mo ang iyong mga kapatid. Kung hindi possession, kung hindi position ang ating Diyos-Diyosan, last is yung pleasures. Ano naman yung mga pleasures? Ito yung mga libangan. Mga libangan natin. Ano ba yung mga libangan natin? Sports, yan, entertainment. Hindi masama ang mga bagay na ito. Subalit kung ito ang nagdadrive sa atin upang maubos yung oras natin sa maghapon, nagiging Diyos-Diyosan siya. Hindi masama ang pagkain. Tama. Pero yung sobrang pagkain, alam yung masama. Alam nating masama. At hindi tayo fully armored sa mga sakit. Kasi may mga sakit ang kaakibat ang sobrang pagkain. Kasi pleasures eh. Another thing is yung sex. Sex is a gift from God, pero sa tamang panahon, sa tamang tao. Sa ngayon kasi, nagiging common na lang yung premarital sex. They justified na mahal kasi namin yung isa't isa eh. Or kung hindi premarital sex, homosexual sex. Isang paglapastangan sa ating Diyos na nagpapakita na yun ang ating Diyos-Diyosan. O kung hindi yung mga bagay na yun, pwedeng mga bisyo. Alak, sugal, sigarilyo, at they convert it sa paggamit ng vape, computer games, anything or anyone that make you so addictive or impulsive na pagbili para lang masatisfy ka. But to tell you po, at I experience it, walang makakasatisfy sa tatlong yan. Temporary satisfaction, pwede, pero yung satisfaction na maglalast for eternity, hindi kaya. So yun po yung unang commandment. You shall have no other gods before me. And this will lead po sa ating second commandment, which is, you shall not make or worship idols. Nabanggit ko na po kanina yung mga idols. And nagkaroon po ako ng personal investigation kasi I already read po sa mga books and even heard sa mga sermons kung paano ang isang sekta, they twist itong second commandment na to. So, next slide po. And basahin muna po natin. You shall not make for yourself a carved image or any likeness of anything that is in heaven above or that is on the earth beneath or that is in the water under the earth. And sabi po sa Isaiah, all who fashion idols are nothing, and the things they delight, it do not profit. Their witnesses neither see nor know, that they may be put to shame. Walang kwentang tao ang mga gumagawa ng rebulto at walang kabuluhan ang mga Diyos-Diyos ang kanilang pinahalagahan.
Mga bulag at hangal ang sumasamba sa mga to, kaya sila'y mapapahiya. Yung investigation po na nabanggit ko kanina ay ginawa ko po doon sa, kung alam niyo po itong place na to, I think familiar po ang iba. It's a Catholic church, Catholic place na kung saan sa unahan po ng building nila nakalagay yung rebulto ni Moises, and then meron doon yung tablet ng Ten Commandments. And they twist it po kung paano nila pinawalang halaga itong second commandment na to. It should be, you shall not make or worship idols. Pero ang ginawa nila, you shall not misuse the name of Lord your God. Ito yung third commandment eh. But they skip it to justify yung ginagawa nilang mali. To justify yung kung anong pagsamba nila sa Diyos. And they even pray, they even worship those gods. Ang ginawa nila, yung 10 commandment, yun ang pinaghiwalay nila. You shall not covet your neighbor's wife, and you shall not covet your neighbor's goods. It's actually one commandment, pero kanilang pinaghiwalay. This form of idolatry po ay kahihiyan, paglapastangan sa salita ng ating Diyos. Let's look po yung kwento sa Exodus chapter 32. Are you familiar po sa Exodus chapter 32? Ito po yung kwento ng gintong guya o baka. Ang mga Israelita, ay yan, kita niyo po kung paano nila winorship ang gintong guya na to. But to give you the background of the story, ang mga Israelita po, sila ang naka-experience on hand, naka-experience ng miraculous and powerful works ni God sa bayan ng Ehipto. Una, pinahiya ng Diyos ang mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto sa pamamagitan ng 10 salot. Sa pamamagitan ng 10 salot na yon, pinahiya niya yung mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipto. Na-experience din ng mga Israelita yung paghiwalay ng Red Sea. Pang makalakad sila at malunod ang mga Ehiptong sundalo. Naranasan din ng mga Israelita yung pillar of clouds and then pillar of fire para paglakad nila doon sa ilang, may gabay sila. And then sa Exodus chapter 20, binigay yung 10 Commandments. Nandun din yung details kung paano gagawin yung Ark of Covenant, yung garments para sa high priest, after nung pakikipagtipan ng bayan ng Israel sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. And then on the Exodus chapter 32, yung opening verse doon, sinabi ng Diyos kay Moises, tingnan mo ang bayan mong niligtas sa Ehipto. It should be, tingnan mo ang bayan ko na niligtas ko. Medyo sarcastic, pero ibinigay ng Diyos yung binigay ng Diyos yung ganong pananalita upang i-remind si Moises, ito na ang sitwasyon ng mga Israelita. Because for the Israelites, hindi lang physical slavery yung meron sila. They also have spiritual slavery. Kung kaya, dala-dala nila yon hanggang sa kanilang paglalakbay sa ilang. At si Aaron, ang itinalagang high priest, walang resistance coming from him. Parang anticipate mo na, hindi, mga kababayan, itong Diyos na nagligtas sa atin, na nagkausap ni Moises doon sa bundok, there's delay, pero hintayin natin siya. Hintayin natin siyang makababa. Pero sa pagiging mainipin at pagiging reklamador ng mga Israelita, gumawa sila ng Diyos-Diyosan. Gumawa sila ng festival para sa Diyos-Diyosan ito. Ito, nagsasaya sila. And it reflects ang mga ginawa nilang mga Israelita sa atin ngayon bilang mga mananampalataya ng taong 2023. Eman, grabe ka naman sa mga Israelita. How you tag them na reklamador, mainipin, matitigas ang ulo. Hindi ba ganon din tayo mga mananampalataya?
For some delay ng mga hindi na-answer ng Diyos na panalangin sa atin pong prayer request, mabilis tayong nadadala ng kaaway hanggang pinapaling natin ang ating tuon at atensyon sa mga Diyos-Diyosan. It is, ang Israel, ang bayan ng Israel ay nandyan upang magpaalala sa atin, dakila ang Diyos. Mapagmahal siya at mapagbiyaya siya. Not for us to criticize them, not for us to model them kasi kitang-kita naman kung paano sila nag-failed dun sa relationship na yun. But for us to have a glimpse kung paanong gagawin ng Diyos ang makapangyarihan niyang pagliligtas sa atin. Kung paanong ang dakilang Diyos na to ay hindi nagbabago sa kanyang pakikipagtipan sa atin. At on the second part ng verse na huwag kang gagawa ng mga Diyos-Diyosan, ipinaalala din sa Exodus chapter 20 at sinabi ng Diyos, I am a jealous God. Ako ay Diyos na papanibughuin. I am a jealous God. Hindi na po ito bago sa atin for sure. Narinig na natin to. Ang aking Diyos ay mapanibughuing Diyos. For so many times, we already learned that our God is a jealous God. Kasi sa akin, sa asawa ko, dapat nagsiselos ako kapag alam kong tumutuon ang pansin niya sa iba. Because may covenant kami sa isa't isa. And same with us, ang ating Diyos ay may covenant sa atin. At magpasalamat tayo that He is a jealous God. Kasi kung hindi siya jealous God, pababayaan niya lang tayong mahumaling sa mga Diyos-Diyosan na ino-offer ng mundong to. Which is alam niyang ikasasama natin. Which is alam niyang ikakapapahamak natin. Because itong truth that I am a jealous God, just an realization po, personal realization. Hindi ako worth it pagselosan ng Diyos. Hindi worth it ang isa kahit isa sa atin na pagselosan ng Diyos. He could have made another nation, tapos yun na yung gagamitin niyang holy nation. But because of His faithfulness, because of His loving kindness na bawat umaga, naging tapat siya dun sa covenant na yun. Naging tapat ang ating Diyos sa mga pangako niya. Sabi po ni Blaise Pascal, there's a God-shaped vacuum in the heart of every man which cannot be filled by any created thing, but only by God, the Creator made known through Jesus. May vacuum ang puso natin. Kahit anong ilagay nating possession, position, or pleasures, babacuum lang din siya. It will not fit. Kung ano man yung Diyos-Diyosan na tinatago natin, or iniingatan nating huwag malaman ng iba, it will not fit sa God-shaped hole ng puso mo. Because only God can satisfy the deepest longing of our hearts, the eternal longings of our heart. You could have a satisfaction for a month or year, pero yung eternity na satisfaction na binibigay ng Diyos sa atin, I tell you, is a guarantee na walang kayang pumantay sa satisfaction na yon. Yung money, yung possession dito sa mundo, sandali lang to. Iiwan din natin to. At kukupas, masisira lang lahat ng possession natin sa mundong to. But God is an infinite God who provides us yung eternal longings natin. So, kung kanina, inaral natin kung sino at paano sambahin ng Diyos, isa pang paraan para ating kilalanin at igalang ang ating Diyos is by the third commandment. Lastly, sinabi sa third commandment, you shall not take the name of the Lord in vain. Sa Tagalog, wag na wag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan.
para lang po pala magkaroon tayo ng kasi baka po isipin nyo, yung mensahe, ang purpose niyan, gulpihin tayong lahat dito pahirapan tayo dito lahat or papaglungkutin tayo, hindi. Ang message po na to is for us to really have a Christ-centered life. Na si Kristo ang sentro ng puso natin, ng buhay natin. Na sa lahat ng desisyon natin, malaki o maliit, si Kristo ang sentro ng pusong to. At dahil si Kristo ang sentro nito, I can have a gospel-based obedience. Susunod ako, hindi dahil duty to, susunod ako dahil nakita ko ang kagandahang loob ng Diyos sa aking buhay. Okay, Deuteronomy chapter 5, verse 11. You shall not misuse the name of the Lord your God in vain, for the Lord will not hold him guiltless who takes his name in vain. Si Thomas Watson po ay meron siyang 12 na binigay kung paano natin nababiolate itong third commandment na to. Ulitin ko po 12 ways na nababiolate natin itong third commandment na to. So, iisa-isahin po natin to. Okay, upo po tayo ng ayos. Yan. Sit back and relax. Okay? Number 1, when we speak God's name irreverently, yung walang paggalang sa Diyos, kung bakit yung basta na lang ginagamit ang pangalan ng Diyos, ay paglapastangan sa kanyang pangalan. Next, when we profess God's name but do not live answerably to it. Kapag tayo bilang mga mananampalataya, we proclaiming na I am a Christian pero hindi naman nagre-reflect ang buhay ni Kristo sa atin. It's paglapastangan sa kanyang pangalan. Kung paanong mga Facebook post natin sa newsfeed natin, kung paanong ginagamit natin ng social media, tapos kung ano-ano yung mga pinopost natin, or kung paano tayo manamit, mga girls, pagpo-post ng basta may peace, yon. Kung paano ginagamit yung social media to proclaim na ito yung pride ko, ito yung nakamit ko. Kung paano ang dami nating hindi nagiging kasundo, it is also an indication that we do not live answerably to God's name. And next, when we use God's name in idle discourse, lahat tayo, guilty tayo dito. Kapag ini-intensify natin yung kwento natin, ginagamit natin, Diyos ko po, grabe naman po. Diba, pagka ginagamit natin, kwentuhan lang tayo, tapos wala namang kaanuhan ang Diyos, tapos ginagamit natin, Diyos ko po, oh my God, oh my gosh, days langit, oh my gulay, oh my jeez. Lahat, ginagamit na nila just to twist na, ay, justify ko naman, di naman si God yung tinungkol dun. Pero it is an indication na possibly, nagmumura tayo before, tapos nabaptize na lang para intensify yung kwento natin, gagamitin natin yung, or kaya sa mga movie, Netflix na pinapanood natin, they're using, Jesus Christ, oh my jeez. Hindi Kristiyano yung mga gumaganap, pero kung paano nila lapastanganin ang pangalan ng Diyos, mag-iingat tayo. Because sometimes, nagagaya natin kung ano yung pinapanood natin. Next, when we worship God with our lips but not with our hearts. Kanina po kumanta tayo, acoustic setup. And mamaya po meron kaming evaluation sa music team for us na ma-evaluate kung ano yung mga artists na hindi na dapat gamitin sa church. Kasi we're studying po yung doctrine na ginagamit ng artist. Baka may mga nagtatanong, or may mga nagtataka, bakit hindi na natin tinutugtog yung mga sikat na kanta, yung mga mainstream na kanta, na Christian naman yung nagsulat. We have a responsibility po na yung doctrine na inaaral nila ay dapat hindi natin pinapatronize. So for us, na para i-prevent yung pagpatronize sa kanila,
we decided po to filter yung mga artists. Or even hindi lang sa worship team, tayo kumakanta tayo, pero ang layo-layo ng puso natin sa Diyos, na may pinapagawa siya sa atin na dapat nating gampanan, pero lagi tayong hindi, tumatanggi tayo, pinadidelay natin, is an indication that we worship God with our lips, but not with our hearts. Number 5, when we pray in God's name, we're using yung name ni Jesus sa end ng ating prayer. Pero hindi ito indication na tapos na akong manalangin. Kasi minsan, when we pray in God's name but do not believe in Him, it's parang nag-pray ka pero may alinlangan ka pa din sa puso mo. Nag-pray ka pero nandyan pa din yung pangamba mo. Nag-pray ka na as if yung power ni God is not powerful enough para i-solusyonan yung problema na meron ka. Paglapastangan sa salita, pangalan ng Diyos. Next, when we profane and abuse God's word. This naman po includes para sa mga nangangaral ng salita ng Diyos. Pagka sinasabi natin dito sa unahan, ito yung opinion na dapat ginaral natin ng gusto, pero ang nangyayari is opinion na lang pala yung naibibigay natin. It's indication na paglapastangan sa salita, pangalan ng Diyos. We have a responsibility po as preacher na aralin ng gusto ang kanyang salita. Baka kasi mas nare-retain na lang sa isip ng mga nakapakinig yung joke na binitawan dito sa unan. Or kaya yung pag-twist na magbigay kayo ng marami para pagpalain kayo ng marami. It's a prosperity gospel. It's a clear warning para sa prosperity gospel. Next, when we swear by God's name, sa pangalan ng Diyos, gagawin ko to. Huwag mong gamitin ng Diyos para lang mapaniwala ang mga tao na gagawin mo yung gagawin mo. Gawin mo. Let your yes be yes, let your no be no. Next, number 8. Andyan pa po kayo. When we prefix God's name to any wicked action, for the Roman Catholic noong time ng Crusaders, for them na maklaim ulit yung mga land na nakuha ng mga Islam, they justify yung wrongdoing nila. We're killing in the name of God. Alam niyo po yun? Yung history na yun. Grabe sila. And for us, maintindihan naman ng Diyos kung bakit hindi ako nakapag-church ngayon. Maintindihin siyang Diyos. Huwag mong i-incorporate yung wicked action mo sa kung ano ang character ni God. Next, when we dishonor God's servant by using our tongues in any way, hindi masama ang mag-criticize. But if that servant, kahit pangulo, kahit pastor, lingkod ng Diyos, and then sa likod, sinasabihan ng kung ano-ano, masasakit na bagay, it's a foul. Si God yung nag-appoint sa mga tao na to, and it's God's servant. Tapos, kung ano-ano yung sasabihin natin sa likod, paglapastangan sa salita ng Diyos. Number 10, when we use God's name to make rash or unlawful vows. Ito yung mga nag-vow sila sa dambana, sa harap ng Diyos. Nagsama sila, sa wedding. Pagkatapos 1 o 2 taon, 3 taon, hiwalay na agad. Mabigat to kasi hindi ka sa harap ng tao lang nangako. Nangako ka sa harap ng Diyos. At may pananagutan ka para tayuan yung mga pangako na yon. Yung igsing yon, hindi yun mag-guarantee na hindi mo ginawa yung best mo para tayuan ang salita ng Diyos. Yung pangako mo sa harap ng Diyos. Next, when we speak of the evil when we murmur at God's providence. Ang Diyos naman, ang unti namang magbigay. Ang Diyos naman, ang gara naman niya. No.
Ang Diyos ay laging sapat at tapat sa lahat ng mga pangangailangan natin. Hindi niya ibibigay ang pang-isang buwan o pang-isang linggong pangangailangan natin. He gave daily sufficiency, yung sapat sa pangangailangan natin. And number 12, number 12. When God's people falsify their promise. Kapag ka pala sinabi natin na ito yung oras ng tagpuan natin, or oras ng practice, tapos hindi tayo gumanap sa kung ano yung napag-usapan, we're on the brink po ng paglapastangan sa salita ng pangalan ng Diyos. We falsify our promise. So all of us are guilty. I am guilty of this. Lahat tayo ay guilty. At wala ni isang nakaganap sa mga utos ng Diyos. Ganun pala kabigat yung Romans 3 verse 23. Sapagkat walang sino man ang nakasunod walang sino man ang nakasunod sa utos ng Diyos. Wala ni isa. Walang karapat-dapat. Ganun pala kabigat yung verse na yon. Na kahit isa sa atin, walang pwedeng magsabi na na-accomplish ko yan. Nagawa ko yan. And for the three commandments, they have the commonality. Meron silang pagkakapare-parehas. Ang common sa kanila ay ang penalty. Ano yung penalty? Punishment. May parusa. May parusa na kaakibat ang pagsuway sa utos ng Diyos. You shall have no other gods before me. You shall not make or worship idols. You shall not take the name of the Lord in vain. Ang death penalty, ang dapat na parusa sa sino mang susuway sa utos ng Diyos. Pakisabi po sa katabi, may penalty pala tayo. Ang bigat ng death penalty. Pero, there's a good news. Ito na yung nabangan natin. Ito na yung pinaka-final part. There's a good news. May gumanap at nakasunod sa lahat ng utos ng Diyos. May gumanap sa mga kautusan ng Diyos. At walang ibang ito kundi ang Panginoong Jesus. Dumating siya, dala-dala niya ang pangalan ng Jesus. He is the embodiment of the name of God. At He obeyed perfectly. There's a scene sa New Testament na kung saan dahil sa claim ni Jesus Christ na ako yung inaantay ni Abraham, nagagalak si Abraham na antayin ako. Ako yung inaantay niya. At ang mga Hudyo, they think it's a blasphemy. Tangka na siyang babatuhin. Pero dahil they are under Roman Empire, hindi nila nagawang i-accomplish yung pag-death penalty para sa Panginoong Jesus. Ngayon, nung time naman na naipako because they pursued na si Jesus Christ ay maipako. Nung time na napako ang Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo, at nalagutan siya ng hininga, nahati yung veil doon sa temple, yung veil na naghahati sa Holy of Holies and Holy Place is an invitation sa lahat ng nasa pananampalataya sa Panginoong Jesus that there is a free access na patungo sa Diyos. That there's a pre-invitation na pwede na tayong lumapit sa Panginoong Jesus. Hindi dahil sa maganda ka, hindi dahil sa malakas ka, hindi dahil bait mo, kundi dahil sa pananampalataya na meron ka sa Panginoong Jesus.
tayo mga kasalanan sa malalaking pagkakasala natin, mararanasan natin ang malaking biyaya ng Diyos na mas malawak pa sa kung anong masamang nakaraan natin. There's a 3 response po for this message. Una, licensure. Licensure meaning, dahil merong malaking biyaya ang Diyos, magpapatuloy ako sa kasalanan ko para i-exercise ang malaking biyaya ng Diyos. Okay na palang hindi natin gawin yung 10 Commandments. Kasi ginawa na pala ng Panginoong Jesus. That is licensure. Kung hindi licensure, legalism. Ito yung pagpipilit mong sundin, yung 10 Commandment, pagpipilit mo kahit hindi mo naman magagawa, parang pagpapakitang tao lang, ginawa ng mga Pariseo, pero hindi ito nakaabot sa kaluwalhatian ng ating Diyos. Pero doon tayo sa pangatlo. And I hope tayong lahat, dito tayo sa pangatlo. I've already said it po. Sana magkaroon tayo ng gospel-based obedience. Na tayong lahat, susunod tayo dahil nakaangkla ang ating pananampalataya, napatibay ang ating pananampalataya ng gospel na to, ng ebanghelyo na to. Ng ating Panginoong Jesus, doon sa krus ng Kalbaryo, for the first time in eternity, eternity past up to eternity future, nangyari sa point na sinalo niya lahat ng wrath of God. Kasi madali nating nasasabi, mahal na mahal tayo ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo na patunayan yan. Pero nasan yung wrath of God? Sinalo lahat ng Panginoong Jesus. Meaning ikaw at ako na dapat nandun sa death penalty, sinalo ng Panginoong Jesus. Ikaw pa ba o ako pa ba na pagpapatuloy sa kasalanan na dinadaya sa atin ni Satan for us to have na magkaroon ng mga Diyos-Diyosan? No. Ang Tanawan Bible Church is a Tanawan ay makilala hindi lamang sa pagiging ma-attend sa church every Sunday, or kilala dahil nagbibihis pag Sunday at makilala tayo dahil meron tayong gospel-based obedience. Ikaw at ako ay susunod dahil mahal na mahal natin ang Panginoong Jesus. He never failed us, and He will never fail. But for us, sometimes nagkakamali tayo, nagkakasala tayo, nakakahiya sa Diyos, but He still yayakapin pa din niya tayo. Matuwa tayo. Last September, ang message po is Jesus Christ the Bridegroom. Ngayon po, matuwa tayo dahil nagsiselos ang ating Diyos. Ibig sabihin, may relasyon tayo sa Diyos. At dahil nagsiselos siya, dapat tumugon tayo ng tama. Iwanan na natin yung mga Diyos-Diyosan na yan. Sabihin natin, na Diyos, sa'yo lang ang buhay ko. Yung mga paggamit ng out of emotion, na paggamit ng pangalan ng Diyos, pabago natin sa ating Panginoong Jesus. This because He's worthy of all our praise, thanksgiving, honor, and glory. Tayo po ay manalangin. Panginoon, salamat po sa iyo pong mga salita. Kayo po ang Diyos na karapat-dapat sambahin, papurihan. You're the ultimate subject of our worship, our love, and our desire. Lord, for those moments po na sinasantabi ka namin, Lord, salamat po sa pagsuway mo. Salamat po sa pagdidisiplina mo. By this, nakikilala namin ang relasyon namin sa inyo. Panginoon, tulungan mo po kami na mahalin ka. Hindi namin kayang mahalin ka sa kakayahan na meron kami. Mamahalin ka namin sa tulong at sa biyaya mo. Panginoon, ang Tanawan Bible Church po ay ikaw ang Diyos. We're striving po, Panginoon, to proclaim your gospel and to obey your commandments. And may it be a sweet aroma sa inyo, Panginoon. Hindi kung anong kaya namin ipagmalaki sa mundong ito, pero ipagmamalaki namin, ikaw,
na nagmamahal ng lubusan po sa akin. Salamat po, Panginoon. Sa pangalan, sa pamamagitan ng Panginoong Yesus. Amen. Tumayo at sama-sama po tayong umawit sa Panginoon bilang pagkilala sa ating